niyang mga manguna, mag-lead ang Amerika, pero inaaway niya lahat, pati yung kanyang sariling alay sa Europe, inaaway niya, yung Greenland, inaaway niya, Canada, Denmark, inaaway niya. Kaya po walang pag-asa na po talaga ang kanluran, ang Amerika. So the US will be caught in contradictions in the next few months and years, and at the same time, yung mga panukala na gusto ni Trump ay contradictory din po. Kasi itong lately, itong mga ilang nakaraang oras na aking nasusubaybayan yung mga debate sa Amerika tungkol sa sinabi ni Trump na gusto niya ibagsak ang presyo ng langis, diesel, crudo, or energy. At inuutusan niya, sinasabi niya, Saudi Arabia dapat mag-overproduction ng oil para bumagsak ang presyo ng langis, para bumagsak ang Russia kasi ang Russia ay umaasa sa malaking export ng kanilang natural gas at langis, at oil. But at the same time, gusto naman ni Trump na yumaman ulit. Sinasabi niya, we will make America rich again by producing more oil, opening up the Alaska oil fields, and tatanggalin daw ang environmental restrictions. So that is, when you overproduce, di lalong babagsak po ang presyo ng langis sa mundo. But at the same time, he wants to bring down Russia by telling Saudi Arabia and the others to also overproduce. But hindi naman papayag naman ng ibang mga bansa and even the American oil producers na ibagsak ang presyo dahil sila naman po ang malulugi. So that's what I mean by the contradictory desires or expectations ni Trump sa kanyang mga pinagsasabi. That is not the only contradiction. Gusto niyang America first at gusto niyang mga manguna, mag-lead ang Amerika, pero inaaway niya lahat, pati yung kanyang sariling alay sa Europe, inaaway niya, yung Greenland, inaaway niya, Canada, Denmark, inaaway niya sa mga sinasabi niya. So again, you see the contradiction. Kaya po walang pag-asa na po talaga ang kanluran, ang Amerika.